Hey, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sa kabila po na hindi tayo makaahon-ahon sa krisis. Ito po ang ating malaking problema. Tuloy lang po sa party-party ang Malacanang at tuloy din po ang impeachment laban kay BP Sara. Ito pong mga leader po natin ay wala pong pakiramdam, no? Wala po silang pakialam kung ano po ang dinadanas natin ngayong mga Pilipino. Basta ang importante sa kanila, party pa rin, impeachment pa rin, tuloy lang ang kanilang buhay. Pag-usapan din po natin, ito po rin po, no, kung gaano po kabugak ito pong mga kalaban, mga posibleng kalaban po ni BP Sara. Iisa-isahin po natin 'pag may nakita po tayong lumalabas na kabugakan nitong mga 'to. Nakakahiya, nakipagdebate po, gusto po makipagtalo ni Rizal Ontiveros. Eto natatandaan ko yung, dumalo si Tatay Digong sa, ah, sinagawa nilang hearing. Nakakahiya po, 'no? Nakakahiya kung etong si Ontiveros, nakakahiya po sa international community 'pag naging presidente 'to kasi may ugali po 'to. Alam niyo po yung mga bugak, yung mga mahihina po kokote, may ugali po 'to na ilang beses ko na po 'to narinig kay Cayetano din nung nagtalo sila, yung hindi kapag sasalitain, yung takot po kasi sila, eh. Sa kanila po ang objective nila 'pag nakikipagtalo, hindi ka bibigyan ng pagkakataong magsalita. Ang mahuhusay po na makipagtalo, sa totoo lang po, pagsasalitain ka para barahin yung sinasabi mo. Pero 'pag mahina po mga kokote, yung hindi ka po pakikinggan, yung itutuloy-tuloy yung salita nila, ganyan po yang si Risa Ontiveros. Ayan, meron po tayong halimbawa. Ayan, pag-uusapan po rin po natin, eto po, may isa na naman pong walang kakuwenta-kuwentang panukala. Alam mo si Redon, lahat po, yung kasabihan po dito sa Bulacan, na para kang sili, lahok ka, ha? Lahog, sahog sa lahat ng mga putahe. Yan po si Redon. May bumagsak na kisame, meron po siyang panukala. Eto naman po, may mungkahi naman po sa pagtataas ng presyo ng langis. Mga walang katuturan. Mamaya po tatalakayin natin yan. Ano pa po? Sige. Mamaya po tatalakayin natin yan at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Happy Easter po sa buong sangkakristyanuhan o yung mga ibang Kristiyano na hindi po naniniwala sa Easter. Sa mga Katoliko na lang para sigurado ako. Happy Easter po sa mga Katoliko at sa mga Kristiyanong naniniwala po sa Easter. Mahirap na, eh. Okay, simulan na po natin, 'no? Eto po, maririnig ko lang po sa inyo, eto pong, 'yan halimbawa po, ano ang mangyayari na naman sa Pilipinas. Madala na po tayo, yung mga tao pong walang kakayahan, katulad po ni BBM. Tapos ang ipapalit natin mga katulad pa ni Hontiveros. Eto po halimbawa, matakot po tayo. No, Pakinggan niyo po no, kung paano no. po siya makipagtalo kay Tatay Digong. Ayusin lang po muna natin na maririnig yung lahat.
O pindutin. No. No. How about Ala- si Carl? Alam mo ma'am, Yes. before you rumble on those community, No, I'm not rambling, Mr. Chair. Tignan nyo, no? Ito ang pinagtatalunan nila, ito. Si Risa Hontiveros, gusto niya na akuin ni Tatay Digong yung lahat ng mga namatay nung war on drugs. Ang sinasabi niya, iniisa-isa niya, how about si ganun po? Hindi nyo ba aakuin? Kasi kayo ang nag-utos niyan ng war on drugs. Hindi nyo ba aakuin? Kayo na lang po yung umako ng mga kasalanan ng sila'y namatay. O yan yung punto, yan yung pinupunto ni ni Risa Hontiveros. Ang problema kay Risa Hontiveros, pinatitigil na siya ni Tatay Digong para sa ganun, hindi siya magmukhang tanga. Gusto pa rin magmukhang tanga. Sige, yan po yung pagtatalo nila. Kaya nabubwisit na. Kung makikita nyo po, hindi ko lang maipakita dahil hindi transformable to eh. Mula po from the top. no. How about Ala- si Carl? Alam mo ma'am, Yes. before you rumble on those community, No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. the specific ang law, guilt is personal. Now, what is guilt is Yun yung gustong palabasin ni Tatay Digong eh. 'Di ba? Kaya niya pinatitigil na si Risa Hontiveros. Kasi hindi niya nga alam ang dahil abogado si Tatay Digong at matalinong abogado, ang sinasabi niya, guilt is personal. Kasi ang gusto ni Risa Hontiveros, akuin lahat ng mga namatay, akuin ni Tatay Digong na siya yung may kasalanan. Kaya ang sinasabi po, before you rambling, bago ka kung ano-anong kwento, pakinggan mo muna ako. No, I'm not rambling. Ayaw makinig. Madam, guilt is personal. Tuloy natin. May mga nagsalita kasing English. and of course Risa doesn't know this since she hasn't studied law like Duterte has. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, Tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I magkaintindihan dito. prepared these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi- So, Ang punto ni Tatay Digong, guilt is personal. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng akuin. Halimbawa, kahit gaano mo kamahal yung asawa mo, gusto mo siya, ikaw na lang. Nakapatay halimbawa yung asawa mo. Aakuin mo na lang. Yun ang gusto ni ni Risa Hontiveros eh. Si Tatay Digong na yung umako. Total siya naman na yung nag-utos ng war on drugs. Kaya sabi nga ni Tatay Digong, bago tayo, ma'am, papaliwanag ko lang sa'yo, guilt is personal. Anong mga sinasabi ni dapat kumonsulta ka muna sa abogado. No. Kaya ko pong magtanong sa inyo kahit na ako po ay hindi abogado. Tamo, ugali. Kaya na lang po yan. At least si Marcos, si BBM, may at least pa yun. Wala kang pagpalya. Si BBM, ganito po style. Anong gagawin natin? Aminado siya na wala siyang alam gawin eh. Pero eto, hindi niya na alam ang gagawin niya. Dadakdak pa ng dadakdak. Yan ang problema natin dyan. Dito sa mga tao na to na nagtatangka na maging presidente ng Pilipinas. Okay, eto pa po. Naalala nyo nung nakaraang kampanya noong 2022? Paano nangampanya yung mga dilawan? 'Di ba? Alam nila. Lahat ng tanungin nila, sino po iboboto nyo? Kami? BBM Sara kami. Ay, let me educate you po. 'Di ba ganun yung style? Pati mga anak ni Lenny. Ay, let me educate po. Ngayon po, meron na silang bagong style ng let me educate you. Eto naman po. Ayon dito, parang sikat tong Gabe Pineda na to eh, kung sino man tong tukmol na to.
Kung hindi ako nagkakamali, yung ito ba yung halos mangyak-ngyak na nagpunta sa NBI na may death threat ba siya? Ito ba yon, Gabe Pineda? Hindi ko lang sigurado, no? Pero parang sikat siya eh. Sabi niya, I dare and challenge every DDS sa 2028 na hindi bumoto base sa apelyido at idolo. Surprise us. Please, you can quite literally save our shit show of a country. Talagang may mga topak tong mga dilawan na to. O mga, hindi ko alam kung dilawan to o lilista. Dinider daw tayo na wag daw tayo bumoto batay sa apelyido. Anong kataranta? Hindi po ba napakalaking katarantaduhan yan? Para lang po sila, dinider tayo. Parang, ano ba palagay nyo sa amin? Uto-utong kagayan ninyo? Wala kayong maintindihan kung saan nagmumula yung utak, kung saan nakalagay yung mga utak ng mga to eh. Ididering nyo kaming mga DDS na wag kaming bumoto batay sa apelyido. Meaning, sa 2028 daw, wag daw tayong bumoto ng isang Duterte. Bakit naman? Putang. Ganun po kabugok tong mga to. Ang layo pa po. 2022 pa lang. Alam na nilang talo sila. 2022. 2026 na hindi pa nila alam ang gagawin. Mula 2022, siniraan na nila si BP Sara. Hindi nila sinisiraan si Marcos, tong mga dilawan kakamping, at Makabayan Black. Mula 2022, sinisiraan nila si BP Sara. Never si Marcos. Lahat nakatutok sila kay BP Sara. Kung yan ba naman honest to goodness, nag-promote kayo. Nag-promote kayo ng inyong leader. Mula 2022, pre-nomote ninyo, hindi po yung mga dati ng talunan. Eh baka kapantay na siya ni BP Sara sa kasikatan. Eh hindi eh. Hindi na nga umubra yung paninira ninyo sa mga Marcos. Hindi na nga umubra yung paninira ninyo sa mga Duterte. Yung kay Tatay Digong, 6 na taon nyo nang siniraan si Tatay Digong, hindi pa rin kayo nanalo, hindi pa rin kayo nagbago ng taktika. Mula 2022 hanggang 2026, sinisiraan nyo si Sara Duterte at ang mga Duterte. Eh yan lang ang ginawa ninyo for 6 years eh. Bilang oposisyon, nananawagan lang kayo na Aus Duterte, let Lenny lead, panay paninira sa mga Duterte. Hindi kayo nanalo noong 2022. Ngayon, wala man lang nakaisip sa inyo na baka maulit lang tayo, talunin pa rin tayo ni BP Sara sa 2028 kung hindi tayo magbabago ng taktika. Eh putya, ang pinakikinggan nyo kasi si Llamas eh. Isa lang po ang alam ni Llamas. Manira ng kapwa dahil hindi niya po maiisip na mag-promote ng kagandahan. Bakit? Panay kapangitan ng nakapaligid sa kanya eh. Lahat ng salamin na makikita niya pangit. Kaya gusto po niya, yun lang po ang nasa isip niya. Paninira. Siraan tong mga to. Iisa-isahin po natin tong mga tukmul na to ngayon. Kalain nyo, sabihin nyo na naman na walang pagkakaiba yan sa let me educate you. Ngayon naman, china-challenge tayo. I am challenging you, DDS. Huwag kayong bumoto batay sa apelyido. Saan kami buboto? Batay kanino? Sa sinasabi ninyo? Buboto kami hindi dahil sa apelyido. Kaya nga po sikat ang mga Duterte dahil nagpakita po sila ng leadership. Yung 6 years, hindi po namin, alam nyo po, si Duterte nun, pangalan, matunog, 'di ba? Alternative. Hindi siya
yung hindi namin siya kakilala mga taga Luzon. Talaga, wala kaming ideya kay Duterte. Una kong hinangaan yan nung nakipagdebate siya sa mga presidentiable, kay Grace po, kay Mar Rojas, kay Binay. Angat na angat si Duterte dun. Angat na angat yung talino ni Duterte. Tapos sunod ko na panood dyan yung meeting de avance na. Dyan sa Luneta. Pucha, nagmumura, nagbabanta na titigukin yung mga turugista, etc. etc. Tapos, nangyari nga po, tumahimik po yung Pilipinas for 6 years, nawala yung mga magnanakaw, nabawasan yung krimen, magkaugnay pala yung droga at krimen. Oh. Tapos yung korupsyon sa gobyerno, halos nawala talaga. Takot ang mga korap kay Duterte. Hindi nakapagnakaw. Alam nyo kaya galit na galit yung mga magnanakaw kay Duterte? Hindi po sila makapagnakaw. Naranasan po nila kay Duterte, jeta yung mga politiko na yan. Nung panahon ni BBM, putya, revenge nakaw po ang ginawa nila. Pinakamalaking pagnanakaw. Kaya ayaw na po nilang bumalik sa hindi na naman sila makakapagnakaw. Kaya hahadlangan po nila. At hindi lang po yun. Takot sila dahil literally maaari po silang makulong. Tapos sasabihin nyo lang sa amin na huwag kaming bumoto batay sa apelyido. Makikinig kami sa inyo. Kayo ang bugok eh. Hindi na nga umubra yung ginawa ninyo dekada sa mga Marcos. Hindi na nga umubra. Isang dekada nyo na rin sinisiraan yung mga Duterte. Mula 2016 hanggang 2026. Isang dekada na po. Hindi po umuubra yung paninira. Naintindihan nyo? Tapos na po yung era na yan. Kasi bakit wala na pong hindi nyo na po kaya? Totoo naman, kontrolado nyo pa rin yung mainstream media hanggang ngayon. Pero bakit hindi na po umubra? Wala na naniniwala sa mainstream media. Dati, nung 1980s, 1990s, nagkaroon po tayo ng dalawang EDSA revolution. Media po ang kakampi nyo kaya nakapag-revolusyon kayo. Ngayon, may counter na po. Mas pinaniniwalaan po yung mga vloggers. Hindi naman kami yung mga sikat na vloggers. Putya, mas pinaniniwalaan pa. Sa totoo lang po, mas pinaniniwalaan pa ng mga tao si Eloy Burgis. Burgis kaysa kay Arnold Clavio. 'Di ba? Pinaniniwalaan pa si Banat Bay kaysa kay Karen Davila. Yan po. Magkasing sikat na pero mas tiwala na yung mga tao sa mga vlogger. Yan po ang pagbabago ngayon. Okay, punta po tayo rito sa mga iba't iba pa. Isa pa. Ito si Shelo Magno. Lagi. Sinasabi ni Shelo Magno na wala naman daw kakayahan makipagdebate si VP Sara. Nasagot ko na yan eh. Kasi ang laging sinasabi niya ni Shelo Magno, hindi raw natin kayang sagutin yun. Kaya namin sagutin. Kahit ikaw, kaya ka naming debatiin. Siyempre, hindi mo lang ako papatulan. Dahil walang pangalan. Pero hindi ka naman abogado. Putya, hindi na rin kita sisingilin ng 200,000. Alam mo, Shelo Magno, ang gusto namin, presidente. Ang batayan mo ng presidente, debatista, debater. Di kumuha ka ng mga debater dyan. Iba po yung mahirap talaga eh. Si Shelo Magno siguro lulang-lulato sa mga nagdedebate. Hindi kasi siya abogado eh. Alam mo ba dalawasin ko sa mga abogadong pakikipagdebate?
Hindi po usapin niya ng magaling ka makipagdebate. Usapin po ito ng magaling ka bang mamuno. Oh, yung mga tatanga-tanga, meron akong kinana diyan na wala daw nagawa si VP Sara kundi mag-meeting, mag-press conference, magtanim ng puno. Eh di nilatagan ko. Si VP Sara, nung panahon niya, naging insurgent-free ang Davao City. Si VP Sara, nung panahon niya, nabayaran lahat ng utang ng Davao City. Debt-free, insurgent-free. Sa panahon ni VP Sara, pumasok po ang Davao City bilang 10 pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Sa panahon nila VP Sara, ni VP Sara, yan po yung naging safest ang Davao City, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. Sagot ba naman nung nagsabi nung as Vice President ang sinasabi ko? As Vice President? Kinakantsawan nyo na wala namang nagawa si VP Sara nung nilatagan namin kayo ng mga nagawa niya. Bigla nyong sasabihin na as Vice President lang. Eh kahit Vice President may nagawa si VP Sara pero tinuduhan ko na. Kasi po ang pagiging Vice President ni VP Sara, wala naman siyang budget pero marami rin po siya nagawa kahit maliit ang budget. Kaya lang, bilang executive, yan po yung titignan nyo. Lahat ng tumatakbo, si Leni Robredo, ano mapagmamalaki niya nagawa niya sa Naga City? Putya, may droga pa lang doon, sinisisi na si Digong . O kaya pare-pareho kayong mga bugok . Ito pa po, ang halimbawa ng mga bugok na media. Ito si Arnold Clavio. Ano sabi ni Arnold Clavio? Clavio, ito po, ang yabang pa ng forma . Sabi po ni Arnold Clavio, kung mawawala sa pwesto si Pangulong Marcos, magdiriwang ang mga magnanakaw sa gobyerno. Alam mo, Clavio, ito yung sinasabi ni Karen Davila na may nag-alok sa kanya na babayaran siya. Ano sabi ni Karen Davila? Kasi sinabi nung nag-alok sa kanya, bibigyan ka namin. Hindi nila mahahalata. Hindi mahalata na pinabayaran ka namin. Ano sabi ni Karen Davila? At least si Karen Davila nagsabi siya ng ganito. Hindi po, mahalata po ng mga tao. Hindi ako tatanggap ng bayad kasi mahahalata ng mga tao. Wala akong sinasabi na bayaran ka, Arnold Clavio. Pero nahahalata ka namin. Ibig mong sabihin, ang mga Duterte supporters, mga magnanakaw kami? Kung magnanakaw kami, ikaw sangkatutak na maleta siguro tinanggap mo. PI ka. Manyakol ka na, bayaran ka pa. Sabihan mo kami magnanakaw? Kung mawawala sa pwesto si Pangulong Marcos, magdiriwang ang mga magnanakaw sa gobyerno. Kami ang magdiriwang. Yung mga mamamayang Pilipino. Arnold Clavio. Mga magnanakaw sa gobyerno. Magnanakaw ba kami? Mag-conduct kayo ng survey. Marami kayong pera. Alam nyo kung may pera lang ako, magpapasurvey ako, itatanong ko lang yan . Matutuwa ka ba kung mamamatay yung presidente? Para mapatunayan lang dito sa bayarang Clavio na to. Kung makapagsalita ka na magnanakaw kami . Magnanakaw kami? Ano tawag sa'yo? Ang dami-dami namin . Okay. Ito po. Ito, naglalabasan na po. Alam nyo, DOE, saka kayo, kung puring-puri po nila ngayon si
Ano bang pangalan ng DFA? Katakot-takot na papuri ang inaabot dahil daw silent negotiation, ang galing-galing daw, silent lang daw, pero yan yung trabaho na silent diplomacy, pero may resulta dahil tayo po ay pinayagan ng Iran na paglabas-pasok ang ating tanker. Ang unang tanong ng mga tao, meron ba tayong sariling tanker? Oil tanker? Meron pala. Ngayon lang natin nabalitaan, kino-question po ng mga tao yan. Ikalawa, ang pronouncement po ng Iran, na nababalitaan namin sa international media, maniningil sila ng toll. Wala pong binagit na maniningil kami ng toll. Ganito po ang balak ng Iran, di ba? Yung mga bansa na hindi dikit sa US at Israel, mga hindi kaalyado, mga hindi talaga, tayo Pilipinas pasado dyan kasi sa totoo lang po, wala tayong bilang sa international na mga laban-laban. Di po tayo. Narinig nyo ba na tinatawagan namin ng Pilipinas? Tumulong naman kayo sa pagbubukas ng Hormuz. Yan po ang katotohanan. Wala po tayong bilang pagdating po sa mga tigmaan. Okay. Eto po. Ano yung announcement ng Iran? Na padadaanin nila yung mga tanker ng mga bansang hindi malapit gaano sa USA. Kaya po dumidistansya na yung mga tao eh. Yung France dumidistansya, 'di ba? Napupunan nyo ba? Yung mga European countries dumidistansya sila. Kasi hindi naman sila kayang providean ng US ng mga oil eh. Saka napakalayo po ng US sa Europe para po sila makakuha ng oil mula po sa USA. Ang layo po ng babiyahinan nila. So ang sabi po ng Iran, escortan nila yung mga magbabayad. So ang tansya po, bawat oil tanker naglalaman po yan ng 2 million barrels. O, hindi pala, 20 million barrels bawat isang oil tanker. So kikita po sa $1 per barrel, kikita po ang Iran ng 20 million kada barko. Yan, kumita pa yung Iran, no? Wala pong sinabi ron na maniningil kami ng toll, puwera ang Pilipinas. Wala po akong naririnig. Tayo lang po ang nagsasabi niyan. Wala po tayong naririnig. Kaya believe ka rin talaga eh. Ngayon lang po may kasunduan tayo sa ibang bansa na walang kasulatan. Putal, alam ko lahat ng kasunduan. Magdedeklara lang nga po, magdedeklara lang po ng emergency. Meron pa pong kasulatan eh. Yan pa nagkasundo ang Iran at Pilipinas. Parang napaka-special naman ng Pilipinas, no? Pinapayagan tayo. Tayo lang po ang hindi magbabayad. Teka nga pala muna. Meron ba talaga tayong oil tanker in the first place? Baka naman wala tayong oil tanker. O ngayon, kaysa nakikialam yung DOE, Department of Energy, ito po pakialaman nyo. Sabi nyo, wala tayong control sa presyo ng langis. Bakit po tayo ang pinakamataas sa mundo na itinaas? 3-month oil price increase. Ang Taiwan po, 25% lang ang tinaas. Alam nyo po ba kung bakit? 25%, Thailand 28%, Singapore 50.4%. Ang taas po ng langis noon sa Singapore. Mukhang na-overtake na natin.
Ang Pilipinas po 123.6% ang tinaas natin sa loob po ng 3 buwan na oil price increase. Grabe po ang Pilipinas. Kaysa po nakikisawsaw kayo, Garin, Secretary Garin sa Hormuz. Wala naman po talagang silbi ang mga magsalita man kayo. Patunayan nyo muna na may oil tanker tayo bago kayo magsalita niyan. Yung pala wala tayong oil tanker. Okay. Ang tanong lang po ay ito. Bakit po kayo lahat nakatutok sa Hormuz? Lahat na kayo, sinasabi nyo na Hormuz. Ang suggestion ko sa inyo sa DOE, buksan nyo yung mga libro nitong mga Petron, Shell, at kung ano pang mga gasolinahan. Lahat po ng gasolinahan, magbukas kayo ng mga libro. Ipapaliwanag nyo sa kanila bakit ang laki ng mga itinaas nila. Justified ba yan? Isa lang po ang krisis. Yun lang po yung Iran war. Pare-pareho po yung mundo, dun lang po nakabatay. Bakit ang Pilipinas ang pinakamataas ang in-increase? Hindi niya po ba pwede talagang kausapin yung mga oligarko? Takot ba kayo talaga kay Ramon Ang? At sa iba pang pasensya na, si Ramon Ang lang ang kilala ko eh. Lahat po ng may-ari ng gasolinahan, takot kayo? Grabe naman takot yan. Yung bumagsak na Kisame, si Ramon Ang din yun, na may kasalanan yan. Wala rin. Ni salita, wala man lang kayong sasabihin na may mananagot, wala. Ang hinahanap pa ni Ridon, kanino raw panahon na ginawa yung Kisame na yun? Puta, balak pa yata sisihin si Duterte. Buksan nyo po yung libro nila at tanungin sila, bakit po ninyo, ang laki naman po ng ipinatong yung tubo. Sinamantalan nyo naman. Tayo po ang pinakamataas na itinaas sa buong mundo. Daig pa natin yung mga nasa gerahan eh. Mas apektado pa yung Pilipino kaysa mga naggegera. Ganyan po ka-inutil. Napaka-inutil po ng ating pamahalaan. Bakit po nyo pinapayagan itong mga may-ari ng gasolinahan na magtaas ng sobra-sobra? Okay lang po sana kung sasabihin nyo na wala tayong magawa kasi nasa average tayo. Hindi po tayo nasa average ng pagtataas eh. Kumpara nyo po, ito po ang mga pinakamataas na nagtaas. Yung ibang bansa halos wala. Indonesia po, wala pang 10% eh. Ikumpara nyo po kung magkano po yung tinaas natin. 100. Ano ba? Wala na tayong pakialam eh. Sino po sa gobyerno natin ang nagsalita na tungkol sa bumagsak na Kisame ng NAIA? Wala na lang. Sanay na lang tayo, ay wala na yan. Puta, noong araw. Nung panahon ni Tatay Digong, pinagmumura niya yung laglag bala. Wala na kagad laglag bala. Ngayon, direkta na. Wala nang paligoy-ligoy. Ninakaw na si 7,000 sa Australiano. Diyan sa NAIA. Bumagsak ng Kisame. International Airport, bumabagsak ang Kisame. Ang gusto pang palabasin ng mga mga DDH, Duterte diehard haters. Kasalanan na naman ni Duterte.
Bakit pa tayo nagbabayad sa NAIA kung ang lahat ng masisira diyan isisisi niyo lang kay Duterte? Walang pananagutan. Nag-brown out, heads must roll, walang nag-roll na head. Nakailang brown out pa. Yung pala gusto lang ibenta. Pagkatapos ng brown out diyan sa NAIA, tuloy-tuloy na brown out, nasira naman yung radar. Ano man ang tawag doon, hindi makalapag ang eroplano sa buong Pilipinas dahil nasira ang radar. Bumabalik na lang sila kung saan. Pagkatapos, may naglarong mga daga. May mga surot. Yung pala, ibebenta nyo lang yung operasyon na NAIA. May kumita. Kada may magbebenta, may kumikita. Tandaan nyo po yan. Kaya pag may nagbenta ng ginto, may kumita dyan. Pag may nagbenta ng mga lupain ng gobyerno, may kumita dyan. Mga mukha kayong pera lahat. Tapos pag mangungutang na naman, utang na naman ang solusyon. Mamimigay ng konting ayuda pero sangkatutak ang inutang. Bakit hindi nyo tignan kung magkano yung kinita ng mga Petron, Shell, Mobil o kung ano pa man ang tawag dyan sa mga gasolinahan na yan? Bakit sobra-sobra yung ating tubo? Hindi yung nakikialam pa kayo sa Hormuz. Hindi yung may mga pronouncement pa kayo. Itigil nyo na ang digmaan. Puta, kala mo mga may nakikinig. Sorry sa ilang sekretary na yung nanawagan na itigil yung digmaan. Wala kayong pakialam dun. Wala kayong bilang dun. Pati pagpapatigil ng digmaan, kayo? Anong papel nyo ron? Wala kayong kapapil-papil dun. Ang intindihin nyo, bakit tumaas yung presyo, pinakamataas tayo sa buong mundo. %128%. Pwera pa yung etong week na to. Parating pa lang sa Martes. Mas mataas pa. Yan ang pigilan nyo. Yung greed. Yung kasakiman. Paano nyo pa pipigilan? Takot kayo sa mga oligarko. Kung maka-epal naman yung mga oligarko na yan, kala mo sila tagapagligtas ng Pilipinas eh. Meron pang third force eh. Sila daw mo pamumunuin utot nyo. Ngayon, lantad na lantad. Alam nyo po, kaya wala tayong tiwala dyan sa mga yan. Negosyante yan eh. Ano ba nasa isip niyan? Tubo. Kung makakapagpatubo sila ng inaalaw sila, wala naman kayo naririnig eh. Meron po ba nagalit sa gobyerno natin? Sino ba ang DOTR? Wala man lang nagagalit sa inyo na may nabagsakan sa NAIA? Sa kisame? Wala na tayong pakialaman eh. Ano man ang mangyari dyan? Wala nagagalit. May magnanakaw. Merong taxi driver na naningil. Idol na pop. K-pop. Korean pop idol. Pucha, sisingilin nyo na yung libo-libo-libo. Yan yung malaking yung kasalanan, kada krisis. At ang pinakamalupit pa nito, krisis na nga, hindi na nga tayo makaahon sa krisis. Mababalitaan mo pa, may parte-parte na naman sa Malacanang. Baka akalain nyo, nanloloko tayo. Ito po ang balita. Sa balita ngayon. Lisa Marcos, pinangunahan na ang ingranding paglulunsad ng isang luxury brand sa Malacanang. Umani ng tensyon ng isang ingranding pagtitipon sa loob ng Malacanang matapos pangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang Manila unveiling ng luxury wall covering brand
na degorne. Kung ano man yung degorne na yan. Makikita mo na naman na mga grabe, mga candlelight dinner. Curated cultural experience, isang gabi kung saan pinagsamang heritage ng Malacanang at modernong luxury. Hindi nyo ba talaga kayang ipakita sa mga Pilipino na kayo dyan nagtitipid? O, baka yan ang pagtitipid nila. Candlelight dinner. Naka-candlelight naman sila eh. Eh, nagtitipid nga kami ng kuryente, candlelight na nga eh. Candlelight dinner? Pucha, napaka-sosyal nyo. With matching mga bulaklak. Party-party. Walang tigil sa party. Sana nga, totoo na lahat ng mga nababalitaan natin. Para matigil na yung kapaparte dyan sa Malacanang. Pinagtitipid nyo yung mga tao tapos mababalitaan namin ng mga degorne. Hindi nga namin alam kung ano yung degorne na yan. Hindi namin alam kung ano yung curated cultural experience. Hindi po namin alam yung mga termino na yan. Ano yung ibig sabihin yan? Pagtitipon ng tampok ang mga detalyeng hango sa lokal na sining, maging ang kapagkainan ay naghandog ng menu, tumasalamin sa iba't ibang bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano yung degorne na yan? Ano ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin na wall covering? Panay karangyaan, panay mga party. Sa kabila ng crisis, sabi pa nyo, talagang maririndi ka eh. Kaya po naririndi yung mga taong bayan eh. Halos, hindi na po kasya. Nagtaasan na po lahat ng bilihin. Kanina umaangal yung isang viewer natin, 2,000 na raw ang kanyang pamalengke, hindi pa kasya. Tumaas ng bigas, tumaas ang LPG, lahat nagtaasan, parte pa rin sa Malacanang. Wala na talaga tayong katinuan. Mahabag naman kayo. Yan yung nakakapag-init ng damdamin eh. Sinasabihan tayo na magtipid kayo. Tapos, may mga politiko pa na wala namang katuturan ng mga pinagsasabi. Halimbawa, ito po, may masabi lang ba? Si Terry Ridon, ang sabi niya kanina, dyan sa bumagsak na kisame, dapat imbestigahan daw kung kaninong panahon tinayo yung kisame. Anong koneksyon ng kaninong panahon? Kahit kaninong panahon yan, nagbabayad yung mga tao ng sari-saring travel tax o kung ano man ang tawag dyan sa mga binabayaran dyan sa airport. Nagbabayad po ang mga tao para makagamit ng airport. Nung may bumagsak na kisame, dapat ang managot yung nasa maintenance niyan. Lalo na ngayon, hindi na gobyerno. Prinivatize nyo yan, ang pangako ninyo para maging world class. Eh putyang ginawa na nag-privatize, tinaasan lang yung singil eh. World class ba yan? May narinig ba kayo sa ibang lugar na bumabagsak yung kisame sa international? Hindi ko na talaga maintindihan eh. Tapos ang unang reaksyon ni Redon, kailan ba ginawa yung kisame? Para pag nasabi, ay, panahon pa ni Duterte yan. Ay, Duterte pala yan. Duterte pa rin. Puta, nakakulong na yung mama. Duterte pa rin. Bakit pa tayo nagbabayad sa NAIA? Bakit pa sila naniningil ng kung ano-ano kung hindi nila kayang proteksyonan? O tapos eto po. Tignan nyo po to. Eto na naman yung sinabi. Terry Ridon, iminumungkahing ipagbawal ang pagkarga ng full tank. Full tank. Sino po hindi maririndi? Ano po koneksyon? Kalahati lang po ah. Bawal po tayo mag full tank. O di kalahati. Pag natubos,
papakarga ka pa rin. Ano po koneksyon? Bawal. Yan po yung nakakarindi. May politiko na magsasabi na ipagbawal po natin yung pagpupultang. Hindi ko maintindihan kung anong logic nun. Bababa pa presyo pag hindi nagpapultang ka mga tao. Makakatulong ako para bumaba ang presyo. Titigil ba yung gera pag hindi ka nagpapultang? Pultang ng ina nyo. Kakarindi na kayo. Kahit na ano na lang. Hindi naman talaga nakakalutas yan. Pagbawal natin ang pagpupultang. Anong kaya ito sabi may sense pa to talaga si Kiko Barsaga eh. Ano sagot ni Kiko Barsaga? Sige, sabihin mo yan sa mga jeep, tricycle at delivery drivers. Pagkasyahin nilang haptang sa buong linggo. Hindi ko maintindihan talaga kung ano pong koneksyon ng hindi ka magpapa-full tank. Ano po ang kayo po, naunawaan nyo pa ba sila? Hindi ko na naunawaan eh. Para magpabalik ba? may masabi lang